And konting ano lang po, konting bagay lang po itong ating pag-uusapan. Pero kahit konting bagay ito, alam kong malaki ang maitutulong po nito sa ating mga economy. So for the economy muna ang ating lulutasin sa pagkakataon pong ito. Lalo na po doon sa napakasikat na kasabihan na we have to live within our means. Di na po yan. Kung gusto nating umangat sa buhay, umalis tayo sa ganyan. Bakit? Kasi living within our means is not good. It's not good. Even good. Lalo na best, better, or best. Diba? So bakit po? Bakit natin sinasabi na we have to live within our means is not the best practice? Or is not a good practice actually? Bakit? Kasi ganito po yun, guys. Pagka sinabi nating we have to live within our means, ibig sabihin lahat na lang ng atin pong mga means o lahat ng atin pong mga kinikita, doon tayo mabubuhay sa palibot po noon. Ibig sabihin gagastusin po nating lahat-lahat. No. Dapat ang gawin natin, guys, we have to live lower than our means. Okay, kasi alam natin sa buhay na ito, and we have to expect this, na mayroon tayong pwedeng pagdaanan ng mga emergencies, right? Pwedeng isa sa kapamilya po natin magkasakit. Pwedeng mawalan po tayo ng trabaho. So pagka mayroong mga ganong emergency, mga uncontrollable emergencies na tinatawag, hindi natin kontrolado, lalo na halimbawa yung mga natural calamities, hindi natin siya kontrolado na pwedeng tumama sa isang pamilya o sa individual. Now, kung hindi po aalisin natin, we have to live within our means, hindi natin paghahandaan itong mga emergencies, paano tayo makakaraos doon sa panahon na yon? Tandaan niyo po, pwedeng natural calamity, pwede tayo magkasakit, lalo na po sa mga umiidad na 40 years above, medyo na po ang ating immune system, so dyan na po papasok ang ating mga degenerative diseases na tinatawag. So paano tayo mabubuhay? At lalo na po pag nawalan tayo ng trabaho o di na tayo makapagtrabaho. Kaya kung tayo po ay mabubuhay within our means, hindi natin paghahandaan po itong mga posible at hindi imposible talaga mangyayari po ito sa tao. Paano tayo makakasurvive po doon sa bagay na yun? So dapat po, we have to live below our means. Kung kumikita ka halimbawa ng 300 pesos, dapat po 30% of that hindi natin magastos. Bakit? Kasi 30% para po yun sa ating savings. 20% po sa savings. Then dapat maglaan po tayo ng emergency fund na tinatawag. Yung emergency fund, ito po yung mga pwede nating buffer stocks. In case of emergency, nagkasakit tayo, meron nangyaring emergency, meron mga calamities na nangyari po sa atin, doon natin uhugutin po yung ano na yun. At yung ano na yun, yung emergency fund na tinatawag na yan, dapat ito po ay at least 3 to 6 months ng atin pong sahod monthly. Aba, sumasahod ka po ng 15, let's say 15,000. So, ang 15,000 ng 3 months po equivalent po nito is 45,000 to 90,000. So, ang emergency fund, dapat meron tayong 90,000. Bakit? In case of emergency, mayroon tayong mahuhugot, nagkasakit tayo, meron nangyari. At lalo na po pag nawalan tayo ng trabaho, within 3 to 6 months, makakasurvive tayo kahit wala po tayong trabaho. Bakit? Meron kasi tayong inilaan po doon sa bagay na yon. Tapos, yun naman pong 20% na investment or ipon ng isang tao. Naalala ko tuloy yung sinabi ng sinabi ng top 4, if I'm not mistaken, top 4 richest man in the world.
na si anong pangalan nun? Nakalimutan ko yung pangalan na yun. Sinabi niya na hindi tayo dapat na maging parang pagmamalaki sa atin pong salary. Kundi ang pinag-uusapan dyan, gaano ba ang nagawa po nating ipon? Ang ating na-invest. Yan. Kasi, tandaan niyo po, kaya nga yung isang hugot na nabasa ko po dyan sa isang resort, ng hugoterong resort. Nabasa ko doon, talagang matindi yun. Sabi doon, pag mahirap, iPhone, pag mayaman, pag mahirap, ipon, pag mayaman, iPhone. Hindi rin po totoo yun. Kaya binaliktad ni Kuya Abs po yan. Kaya hindi po sila yumaman dahil kakaano ng iPhone. So pag mahirap, iPhone, pag mayaman, ipon. Kasi kaya sila yumaman dahil po sa kanilang ginawang pag-iipon. So, yun po ang sinasabi po natin guys, na wag nating aalisin ang pag-iipon, ang savings, ang investments na ginagawa po natin sa buhay. Kasi bahagi po yon ng pinaghahandaan natin sa panahon na hindi na po natin kaya pong magtrabaho. So dapat po, habang tayo po'y nagtatrabaho for money, habang malakas pa tayo, nako-convert na po natin yung kinikita po natin habang tayo kumikita. Para po dun sa panahon na hindi na tayo pwede magtrabaho, the money will work for us. So inuulit ko po, simpleng analysis, simpleng formula lang po ang atin pong gagawin. Hanggang 70% ang dapat ang atin pong ginagastos sa atin pong kinikita. Alright? So yan lang po guys. Maray na aldaw.